mo, Daddy, kung wala kang lisensya, hindi ko pa rin, you're not making any sense. Or baliktarin natin, si Josh ay 22 years old na at ang sabi niya gano'n, Dad, bili mo akong Tomica. Alam po niyo yung sinasabi ko? Is he making any sense? Ganon din po. Karaniwan, marami kahit mga Kristiyano na when we pray because we're not seeking the will of God, we're not asking Him first, we're not really looking inside of us sa buhay natin ito, kung ano talaga yung dapat natin at papaano natin ipapanalangin o kung kailan natin ipapanalangin, dahil nga po mayroong mga inner struggle at outer struggle sa loob ng church. Okay? Ang prayer natin nagiging bara-bara na lang. Ang prayer natin, dahil sa sobrang daming mga bagay na iniisip mo sa buhay na ito, yung mundo mo ay punong-puno na ng confusion, kaya hindi mo maisip yung mga bagay na naaayon talaga sa kalooban ng Panginoon. Kaya kita po ninyo, ang answered rate natin mababa sa ating prayer. Hello? Andyan po ba kayo? Hindi nyo ba napansin, minsan, magpe-pray ka lang ng emergency. Simple lang yung ginamit mong words. Simple lang yung bagay na panalangin mo, pero agad-agad may sagot. Amen. Naranasan ninyo yun? Amen. You know why? Sabi ng Panginoon, this child is making sense. I need to answer him right now. Okay? It's time, mga anak ng Diyos, na to make this life sensible. This is the key, mga anak ng Diyos, para tayo pong lahat ay talagang magkaroon ng tenga ang Diyos para sa atin. So don't be surprised kung may mga prayers ka na hindi pa sinasagot ng Panginoon o wala ka natatanggap mula sa Kanya. Don't be surprised. Why? Sapagkat malinaw ang sabi ng salita ng Diyos. Alam mo, kaya hindi ko ibibigay sa iyo kasi you'll just spend it in your personal pleasure. Just spend it. Okay? Tingnan po niyo yung sagot sa ano yung mga merong motives? You will spend what you get on your pleasures. Okay? Ayan yan. Malalaman mo. So, tingnan mo ngayon yung sarili. Is it for the glory of God, really? Or for your own pleasure? Tingnan natin. So, kaya pagka tinanong niyo ako, Pastor, paano ko malalaman na wrong motive ang aking panalangin? Ito na ang sagot. If it is for your pleasure, not for the pleasure of the Lord, kinakailangan natin i-check muna natin ang ating mga sarili. Tingnan po natin, mga kapatid ko, because I think it's about time that our prayer should make sense, okay, sa tenga ng ating Diyos. Kamusta ang panalangin mo? Amen? Hello, nandyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Okay? Tandaan natin, kapag ikaw ay nanalangin na naaayon sa kanyang kalooban, hindi pwedeng hindian ng Diyos. Oo-ohan ka niya. 1 John, sabi po, chapter 5, verse 14, listen. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything, sabi mo nga, anything. Mahina. Parang hindi pa kayo kumakain ng anything, Okay? Sabihin mo, anything. Yan. Isa pa, anything. Yan. Anything, sabi ko, according to His will. According to His will, sabi niya nun, He hears us. Nakita po ninyo? Anything, sabi ng Panginoon dito, sabi ng salita ng Diyos dito, walang bagay na hindi ko pwedeng ibigay sa iyo. Yan ba'y healing? Yan ba'y visa? Yan ba ay pag-ibig? Yan ba ay atensyon? Yan ba'y trabaho? Yan ba'y negosyo? Ano mang bagay na pwedeng ibigay ng mundong ito sa iyo, kaya ko ring ibigay. Ano mang bagay na iyong pangangailangan, kaya kong ibigay. Anything. Kaya lang sabi niya, the condition kung ito daw po is according to what? To His will. Now, hindi pa pwedeng sinabi, ano ba according to His will? Yung gusto lang ba niya na? No. Alam ng Diyos ang nababagay kasi sa iyo Kinakailangan yung may agreement siya. Bakit? Sapagkat kung ibibigay niya ang mga bagay na gusto mo lang, sisirain ito ang purpose niya, ang plano niya sa buhay mo. Amen.
Kung ibibigay ng Diyos lahat ng mga bagay na gusto mo lang at hindi ayon sa kanyang kalooban, makakasira ito sa magandang plano niya sa buhay mo. Amen. Are you here? Kaya sasabihin sa inyo ng anak, okay, gusto ko to, but this is not making sense. Sapagkat kapag ginawa ko ito, ang maganda kong plano sa iyo masisira. Gagamitin ito ng kaaway para ma-destroy ang magandang pangarap ko para sa iyo. Are you here? Okay? But ang sabi ng salita ng Diyos, kung ito ay hindi makakasira, ganun po ang ibig sabihin niyan. Kung ito hindi makakasira sa pangarap ko para sa iyo, sa plano ko para sa iyo, kung ito hindi makakasira, trust me, I will give anything. Oh, palakpakan po natin ang Diyos dyan. You see? Kahit gaano man kabigat yan, gaano man kamahal yan, trust me, God can do it for you. Amen. But listen, check if it is according to the will of God. Kasi, maaaring masakit, makuha mo nga ang bagay na ito. Okay, nakuha mo. Pero kung yan ay hindi kalooban ng Panginoon, maniwala ka, mahihirapan mong makuha ang plano ng Diyos sa buhay mo. Mahirapan ka. Na minsan sinasabi, nung nakita mo kung kailan ka nagkaroon ng mga bagay, kailan kayo mama, doon ka nalayo sa Panginoon, di ba? Doon na ibang isipan mo, di ba? Why? Because it destroyed God's program, God's desire, God's plan in your life. You see? Kaya gusto ko unawain natin dito, mga anak ng Diyos, okay, na kung ikaw ay humihingi, tingnan mo muna, Lord. At kung matagal mo nang pinagpe-pray at hindi binibigay ng Panginoon, be willing to say, Lord, give up na ako rito. Alam ko hindi mo kalooban. Ang masakit, hindi tayo gumi-give up. At kapag pagka give up mo naman, sumasama ang loob mo kay Lord. Di binigay ni Lord eh. Bira, di na nga uli ako magpe-pray muna. Di na nga muna ako ihiling. Okay? Di ba? I mean, malino kung sabi ng salita ng Diyos, anak, hindi masamang ibigay ko sa iyo yan. Kinakailangan mo na siguraduhin mo ito ay ayon sa aking kalooban. Sapagkat ako ang nakakaalam ng makabubuti para sa iyo. Amen. Alam niya. Okay? Walang pangit na bagay. Okay? Ang magandang bagay i-withhold ng Panginoon para sa iyo. Okay? Walang pangit na bagay ang pinangarap niya maging maranasan mo sa buhay nito. Ang nais niya tayo po'y managumpay. Sabi niya gano'n, di ba? I came that you might have life. An abundant and prosperous life. Yan ang kanyang pangako sa atin. Kaya kung tayo po ngayon, mga kapatid, ay may siguro wala na tayong desire mag-pray dahil parati kang damasarita, disappointed, parating parang walang ginagawa ang Lord sa prayer mo, yun ang feeling mo. Well, dalawa lang yan. Be willing to give it up and say, God, alam ko hindi mo kalooban. Or, Lord, magpe-pray pa rin ako dahil after checking everything, alam kong will mo pala, Lord. So, I will just wait and makikita mo, I will just faithfully pray and pray and pray. Amen? Amen. Makita nyo si Hannah? Okay? Hindi siya magkakaanak. Sinabihan hindi magkakaanak. Pero, chinek niya yung plano ng Panginoon. Sabi niya gano'n, lahat ng chinek ko ang kalooban ng Panginoon, ang nais ng Panginoon pagpalain ako. At ang hiniling kong pagpapala ay bata. Gusto ko magkaanak. Okay?